Naputol tayo doon sa sinasabing, saan ba namatay ang ating mga bayani? Sa bayan ba? Saan ba pinanganak ang ating mga ancestors? Sa bayan ba na magiliw to province of ancestry of China? Okay? So karamihan po kasi ng mga namamatay para sa bayan ay ang mga anak bayan from the province of China. At sila yung sinasabing mga martyrs. Ano? Wala pong monumento, walang ibang historical figure na makikita kayo sa mga kalye, sa mga uh, sinasabing parks, sa mga airports, at sa lahat ng mga malalaking kalsada natin, ano, ultimong mga maliliit na kalsada, pati ang mga ating mga munisipyo, ano, may mga bayani tayo diyan, pati doon sa diyan sa University of the Philippines, ano, itong si Wenceslao Cubentus. Yan po ay may kinalaman sa Nine Dash Line sa sinasabing historic rights and legal title ng Pilipinas at saka ng Pilipino. Ano ba ang Pilipino? Saan ba nagmula? Pinanganak ba sila ng bayan? Sa bayan? Galing ba sila sa family of language of Austronesia nation? From the Malay world of Taiwan? And sila nga ba ay ano? What the Filipino are worth dying for? What the Filipino are worth living for? Yun ang mga tanong sa atin eh. Saan ba tayo pinanganak? Sa bayan ba? O sa province of China, or from the blood of trace of ancestry of the ancestors of Binyan Laguna, or from the children of Kawit Cavite, ano, that came from the province of Xiamen City or Amoy City of the province of China, ano. So yung Amoy po kasi, Amoy City, wala pong ibang mga tao dito kayong makikita sa uh, mga historical figure ito ng mga Chinese ancestry na nasa list of Chinese Filipino diyan sa Wikipedia. Lahat po ay galing sa Amoy. Ano? Ang Amoy po ay yan po ay the oldest name of the city of Xiamen, ano? Okay, at yan po yung number one na kalaban ni Dr. Jose Rizal, ano, yung mga taga-Amoy, ano? Okay? So, yung Xinjiang ay halos nasa Amoy City yan, ano? So, iniba-ibang nga lang nila ang pangalan nila, ano? Yan po lahat ng mga short name, Go, Tan, Si, ano? Yan ay mga taga-amoy, ano? Taga-amoy ng mabaho ng amoy ni Xi Jinping at amoy ni Duterte, ano? Puro mga taga-amoy yan. Taga Xinjiang, ano? Ang Amoy is the oldest name of city of China, ano? Siya yung lugar ng mga pirata. Kaya makikita nyo na itong history natin, pinirata ng mga taga-amoy. Kaya ano ang sabi ni Dr. Jose Rizal? Ang hindi marunong ah, sa sariling wika ay hindi ay higit pang amoy sa mabawang isda. Ayun, sabi. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pang amoy sa mabawang isda. Kaya yung mga taga-amoy o taga-Xiamen, ikinumpara ni Dr. Jose Rizal sa mabahong isda. Ano? Kasi hindi nila alam kung saan galing yung amoy nila. Hindi nila alam kung saan galing yung ancestors nila. At hindi nila alam kung saan galing itong si Mao Zedong. Ano? Si Mao Zedong, si Kiyenan, o si Limao, hindi natin naisama rito. Ano? So sabi ni Dr. Jose Rizal, kung saan kayo galing, doon kayo bumalik. Kaya ang ginawa nitong mga inchik, aba, ang Pilipinas ay hindi galing yan sa ano, hindi yan galing sa ano, galing kay King Philip yan. Yan ang sabi niya. Ito daw Pilipinas, galing kay King Philip. Yung po ay puro puro panglilin lang, ano. Ay tinawag na Dr. si Rizal na ang lupain ng Pilipinas ay Eden para
hindi nga sabihin na yan ay galing sa Spain. Hindi yan galing ah, hindi yan galing sa ancestors of China. Ano? Ang salitang Eden, enchanted land of our country. Ano? So, maliwanag na dinadivert na Chinese historians, nitong mga nagkukwentong ito, nagkukwentong na Nine Dash Line, na nire-reject niya yung sulat ni Dr. Jose Rizal. At the same time, ay kinukuha rin nila yung history ni Dr. Jose Rizal. Kaya hindi nila naintindihan yung kanilang mga pinagsasabi na paparatangan nila si Rizal na si Rizal daw ay apo ng China. Pero yung sulat ni Rizal na naandyan sa mismong naandyan sa Luneta, hindi nila maintindihan. Ito po yung ni Ultimo Diyos nakasulat sa Luneta. Nakasulat din dyan sa Port Santiago. Ngayon, hindi nila naiintindihan yung sulat ni Rizal, pero sinasabi nila na ang Philippine Revolution ay sinulat ng ancestors of China. Okay? Kapag binasa mo naman ang sulat ni Rizal, na hindi nila maintindihan, pero pag pinagtingnan mo, pag pinag-obserbahan mo, ang sasabihin ng mga enchik, susunugin na nga, ito, mga enchik na bayanin nito, susunugin na nga ng mga Pilipino, dudurugin na nga sana ng mga Pilipino ang monumento ni Rizal. Ako lang ang nagpigil. Ganyan ang Chinese, At sasabihin naman ng mga ito, dudurugin na nga sana, susunugin na nga sana, o gigibain na nga sana, yung monument ay yung bahay ni Rizal sa Binyan. Wala nga nag-aalaga kasi walang may kilala. Pero sila, yung mga presidente ng Pilipinas, hindi nila kinikilala kasi si Rizal na yun ay bahay ni Rizal. Ang gusto niya, bahay ng ancestors ng China. At yung Pilipinas, na hindi niya alam na nagpapanggap sila na si Rizal ay namatay para sa dugo ng ancestors ng China, ay wala namang katotohanan. Kaya yung pagsisinungaling, line 5 paragraph 8, namatay si Jose Rizal hindi sa Binyan, Laguna o sa ancestors ng China. No? Namatay daw si Rizal, maliwanag na sinasabi, ay sa nawawalang lupain ng Pilipinas. So, sa nakatuwid, hindi nila naintindihan yung sulat ni Rizal, pero gumagawa sila ng pagpatay ng nationality ng Pilipino, gagawin nilang language. So ngayon, sila ang gagawin natin language. Sila pala yung hindi marunong makaintindi ng mga sinasabing sulat ni Rizal. Na ginagawa nilang bayanin si Rizal, pero hindi nila kilala si Rizal. Tinutulad nila si Rizal sa kanilang sarili. Kahit sino sa kanila dyan, kahit si Duterte, sabi niya, si Rizal daw ay gusto niyang maging katulad ni Rizal. Gusto niyang makatulad ni Rizal, tapos hindi naman naintindihan kung ano yung Philippine Revolution. Ang Philippine Revolution ay hindi pagpatay ng Pilipino. Okay? Hindi paggawa ng giyera sa Pilipinas laban sa mga military. Dahil sila Dr. Jose Rizal dito, maliwanag na ang pinagtatanggol nila ay ang kanilang home and country, hindi yung Chinese ancestry. At yung sinasabi nilang home and country, ay pinaliwanag nila na yun yung enchanted land ng bansang Pilipinas. Okay? Na nung revolution, dito nila sa bansang Pilipinas, iniwan yung kanilang mga magulang bago nagkaroon ng giyera. At dahil sa pagtatanggol ng lupain ng bansang Pilipinas, ay hindi sila tumawag sa ancestors of China. Tumawag sila ay sa Diyos. Para magkaroon ng
final redemption o nung sinasabing salvation sa kanilang minamahal na bansa. Ano? So hindi nila tinawag na bayan. Ano? At yung bansa nilang minahal ay wala sa ilalim ng bayan ng Indan. Bayan ng Bensons, ano? O bayan ng Cavite, ano? Ang sinasabing ang bansa ay nasa ilalim ng sinasabing rehiyon ng araw. Ano? Hindi nakapaloob sa bayan ng ancestors of Chinese, ano? Yung Pilipinas, ano? Yung sinasabi nitong si ano na nitong professor on Rizal Study na ang kabataang makabayan o ang bayan o ang sinasabing Mapilindo, ano, o Nine Dash Line o yung unification of all Chinese ancestry in all Pacific Islands, no, ay yun daw ay idea ni Rizal. Wala pong idea si Rizal na manakop ng Pilipinas o manakop ng identity ng Pilipino. Hindi niya iniwan ang kanyang mga magulang sa Austronesian language, ano? Hindi niya iniwan sa Malayo-Polynesian language. Ang Pilipinas. Ang iniwan niya sa Pilipinas ay yung kanyang mga magulang at yun ay isang bansa. Ano? So hindi niya po iniwan ang Pilipinas sa flag ng fraternity. Ano? Iniwan niya yung mga magulang sa lupain ng ating Diyos. Ano? So bakit isinuko ni Dr. Jose Rizal ang kanyang buhay sa Pilipinas? Alam niyo na. Di ba? Ayan o. Sinuko niya ang buhay niya sa lupain ng ating Diyos. Kasi ang ating nasabing Eden ay interpretation na lupain ng ating Diyos. Kasi Diyos ang naghari sa kanyang iniwan na magulang doon sa kanyang bansa. Ano? Walang Islam na naghari, walang Muslim na naghari. Ano? So, itong kanyang mga namatay na childhood friend, no? At parents niya na namatay diyan sa lupain ng Pilipinas. Maaaring pinatay din yan ng nila Emilio Aguinaldo, ano? At magawa ng bagong peke na ancestors ni Rizal. Kaya lalabas na mga peke na yung ancestors ni Rizal na umaako na ang Pilipinas at iniwan ni Rizal ang Pilipinas sa ancestors nila sa China, ano? So yung umaako ng ganyan ay peke na ancestors ni Rizal, ano? So wala si Rizal na iniwang Diyos at bansa sa kanyang ancestors, sa kanyang parents, ano? Iniwan ni Dr. Jose Rizal ang kanyang parents at ang kanyang minamahal sa kanyang iniidolong bansa. Ang Pilipinas ay idolized country, hindi yan idolized beloved ancestry of ancestors of Binyan, Laguna. Okay? Pilipinas ay enchanted land, idolized country of his parents, his brother, his childhood friend, ano? At ang nawala, inagaw ay ang ating bansa. Inagaw ni King Philip, ano, ang Pilipinas, at gustong ipangalan ng mga anak bayan ng province of China sa dugo ng ancestors ng Inchik, ano? So yung home and country ay hindi dugo ng ancestors ng Chinese at hindi naman yung pangalan ni King Philip. Sabi, enchanted land of our beloved Pilipinas that we idolize as our country because our country is a place where faith does not kill, where the one who reigns is God. Ano? So, sinasabi ni Dr. Rizal dito specifically kung sino ang mga nakatira sa kanyang bansa. Yung magulang niya, yung kanyang brother, yung kanyang sister. So, hindi mo pwedeng sabihin na
yung Pilipinas ang nakatira sa brother mo, sa sister mo, sa parents mo. At yung Diyos naging childhood friend mo, at yung ah, home and country mo ay lost because kinuha ng Pilipino at saka ng Amerikano. Ano? So what the Fujian are worth dying for? No, kaya namatay ito si ano, itong mga namatay para sa bayan na ito ay mga peke. Ano? Ito si si Duma Sison, Fujian Chinese. Okay, gumawa ng series na pagpatay sa mga Pilipino. Ito si Janet Lim na pulis. No, tropa ito ni Ninoy Aquino. Ano? Iba ang pinatutulo nila pera ng Pilipinas, ninanakaw ng makabayan. Ano? So, ito, parehas itong Fujian Chinese. Si Duterte, ang tatay ni Benigno Aquino III, ay si Ninoy Aquino. Ito ay sangkot sa PDAP scam. Ano? Si Duterte ay konektado yan kay Ninoy Aquino. Ano? Dahil si Ninoy Aquino ay co-founder niya sa PDP Laban. Hoy, ito si Cory Aquino, katropa ito. Si Gloria Arroyo, doon sa stage ng People Power. Nakita niyo yan. Si Gordon ay isa sa mga nagpalayas ng US bases. Ano? So yan ay magkakasama. Itong may project ng 9 line, dalawang to. Tatlong yan. Okay. So si General Yepe ay ikinonek niya sa pagiging bayani ni Dr. Si Rizal. Para yung pagnanakaw nila ng Pilipinas ng mga PDAP scam ay masulo nila. And then si Cory, ini-align niya si Rizal kay Ninoy Aquino. At si General Yepe, of course, gusto rin namang maging bayani ni Duterte na katulad ni Rizal. Ayun ang sabi ni Xi Jinping at sabi ni Duterte nung panahon nung 2018. So puro mga bayani. So ito naman si Jesse Robredo, ginawa rin bayani na tulad ni Rizal, tulad ni General Yepe. Kaya yan, si Dr. Jose Rizal sa list of Chinese Filipino, katabing-katabi ni Dr. Jose Rizal. At yan, may monumento na rin. So itong mga intik na ito, hindi nila naintindihan ang kasaysayan ng Pilipinas. Okay? So, ang totoong bayani, hindi nagbubuwis ng mga patay na inchik sa Pilipinas. Ang binubuwis nila at ibinibigay sa Pilipinas, hindi monumento. Hindi mga patay na inchik ang gusto ni Dr. Jose Rizal ialay, kundi ang totoong buhay niya. Ang totoong buhay ng mga namatay sa field of battle para sa ating bansa. Sila yung sinasabing mga namatay sa ating lupa, sa lupain ng ating Diyos, sa ating bansa. Okay? Walang inchik na namatay noong panahon. Kasi noong panahon, wala pang Chinese, hindi pa buhay ang Chinese nationality. Patay pa. Nagkaroon ng Chinese nationality, nito na lang. So, ang Pilipinas ay hindi Chinese nationality. Yan ay Filipino beloved country. At yung country ay isang lupain. Okay? Malinaw na yan ay lupain. Okay? At malinaw rin na sinasabi ni Dr. Jose Rizal,
na ang Pilipino ay tao, may dugo at ipinagtatanggol ang sinasabing fatherland. Ano? Okay. Kaya lupain ng ating ancestors ang ipinagtanggol nila Dr. si Rizal. Ano? Lupain. Itong ibig sabihin ng Lost Eden ay lupain ng ating ancestors na ibinigay ng Diyos sa ating bansa. Okay? Hindi yan lupain ng Chinese ancestry. Okay, so gawin natin sigurong green. Ano? Kaya hindi pwedeng baguhin na lang bigla na lang babaguhin ang kasaysayan natin at ipapalit ay history of ancestry of Chinese. Ano? Kaya hindi totoo yung bayan ito ng mga ancestors of province of China at tayo mga anak ng Austronesian galing sa Taiwan. Ano? So ang gusto nila, ibuuin ang Taiwan pati ang Pilipinas. Pag magkaroon man ng giyera, manalo man ang Taiwan, kanila pa rin ang Pilipinas. So ganun niya. Kaya dapat mag-ingat ang Amerika sa ginagawa niya ng pagtulong sa Taiwan. Dahil mahusay gumawa ng pamimiki ang Chinese. Ano? After the war, gusto nila manalo pa rin kung magkaroon man ng giyera ang China at ang Taiwan. Ay gusto nila kanila pa rin ang Pilipinas. So parang laro ng chess yan eh. Ano? So itong mga inchik na ito, walang ginawa kung hindi ang mag-isip ng puro kagaguhan. Ano? At sila ay naandyan pa dapat talaga ay hulihin na yung mga nasa University of the Philippines, ano? Na mga anak bayan from the province of China, ano? Ang itira lang diyan ay yung mga totoong Pilipino. Yung nagmamahal sa Pilipinas, hindi yung nagmamahal sa bayan of the province of ancestry ng anak bayan, ano? So, yung mga anak bayan ay salot yan sa Pilipinas. Ano? O, kailan naging countryman ni Dr. Si Rizal ang anak bayan? Sige daw. Kailan nagkaroon na ancestry ang bayan sa province of Binyan, Laguna? Kailan? Okay? Hindi pinanganak. Ang paliwanag dito ni Dr. Si Rizal dito, ano? Hindi ipinanganak ng aking mga magulang na aking iniibig, ano, ang Pilipinas sa lupain ng ancestors ng China. Ibig sabihin ni Dr. Si Rizal, hindi kayang maging adolescent ng kanyang ina ang kanyang bansa. Ano? Ano sabi ni Dr. Si Rizal dito? My dreams. My dreams is to see you one day. Jewel of the Sea of the Orient. Ang tingin ni Dr. Si Rizal sa kanyang bansa ay Jewel of the Sea. Hindi Chinese in the Sea. Hindi nagkaroon ng Chinese in the Sea. Ano? Ang tingin ni Dr. Si Rizal sa Pilipinas ay hindi name of King Philip. Ano? Sabi na this is Jewel of the Sea. His idolized country is sorrow of his sorrows, and her name is Beloved Pilipinas. Ano? Babae siya na nanganganak ng kaluluwa, kaya tinawag niyang Eden. Ano ang kanyang bansa? Dahil tinawag niya na dito nagmula sa lupain ang aking mga ancestors. So ang pinapaliwanag niya dito, eto na yung sinasabi niya na fatherland of the blood of Filipino people. Okay. Kaya walang kinalaman ang history ng makabayan. Ano, maraming lawyers diyan, ano? Meron pa diyang lawyers na ang apelyido, ano, lawyer ng Kabataang Makabayan ngayon, ano? Bago na namang revolutionary ng Mandoloko, ano? Okay. So, ang Pilipinas, tinawag ni Dr. Si Rizal na Eden dahil ang lupain na yan, hindi nagmula sa tao. Ha? Nagmula yan ay sa
Diyos. Gusto ni Dr. Rosie Rizal na ano pa niya na ipinagtanggol itong mga namatay na ito na mga Pilipino sa pakikipagdigma laban sa King of Spain, ay mas nakatataas ang dignidad kaysa sa ating pagkatao. Dahil lupain ito ng Diyos eh. Kaya dapat lang na ang mga Pilipino isurrender hindi sa kaaway ang kanilang buhay, kundi sa kanilang bansa. Inialay nila, isinacrifice nila ang kanilang buhay, hindi sa ancestors ng China. Kaya peke ang sinasabing Chinese Revolution in the Philippines. Yan ay isang uri na panggagancho sa mga kabataang inchik upang maging walang hiya sila, pinakawalang hiya na nilalang na tao sa buong mundo na nagpapanggap ng mga bayani ng Pilipinas. So, alam natin na hindi si Dr. Rosie Rizal huling nagpaalam ay sa ancestors of sweet foreigner. Alam sila ay sa bansa ng kanyang mga magulang. Okay. Dr. Rosie Rizal ipinaliliwanag dito sa paragraph 14 na hindi siya sumiping sa ancestors of China. Okay? So, pinaliliwanag ni Dr. Rosie Rizal na pagkatapos mamatay, itong mga nandito sa paragraph 9 at saka sa paragraph 1 and 2, at dito sa paragraph 14, may mga namatay dyan, di ba? Sabi ni Dr. Rosie Rizal ay binigay nila ang kanilang buhay. Bakit? Namatay sila. Saan? Sa enchanted land, sa ilalim ng enchanted land ng Pilipinas. So, walang lupain ang bayan. Kaya ang bayan ay hindi dapat existing. Walang nag-exist na bayan sa Pilipinas. Walang Pilipino na dapat mamatay sa bayan ng province of ancestry of Chinese. Okay? Dahil hindi si Dr. Rosie Rizal kailanman nagpakamatay para sa ancestors ng China. Okay? So, hindi si Dr. Rosie Rizal kailanman naging salita ng Austronesian. Hindi siya naging salita ng language ng Mapilendo. So, yan ang dahilan kung bakit dapat burahin mga monumento, ang mga peking monumento ng mga taong bayan. Okay? Dahil walang Pilipino na pinanganak para maging tauhan ng bayan. Masabi dito ni Dr. Rosie Rizal, ang Pilipino ay tao sa Pilipinas. Okay? Hindi sila tao sa bayan. Okay? Ang tao, sabi dito, ay hindi tao ng bayan. Sila yung Filipino people na inhabitant sa Pilipinas. Okay? So maliwanag na namimiki ng kasaysayan itong nag-imbento ng Nindas Line o Mapilendo o yung nagpanggap ng mga bayaning inchik sa Pilipinas. Okay? Maliwanag na sinasabi ni Dr. Rosie Rizal dito sa paragraph 1 na ang inamahal kong bansa, dito nagsimula ang mga tao sa lupain ng ating Diyos. Kasi ang salitang Eden, ayan ay secret code ni Dr. Rosie Rizal para hindi matampered ang kanilang pagkamatay after na kanilang ipaglaban ng ating tahanan at ng ating bansa dito sa ilalim ng kalangitan ng rehiyon ng araw. Ang sinasabi niya ay ang Pilipinas ay hindi mo pwedeng ipasok ang rehiyon ng araw at ang dagat ng silanganan sa isang Chinese village o doon sa sinasabing province of China. Kasi ang rehiyon ng araw na tinutukoy ni Dr. Rosie Rizal, makikita mo lang ay sa kalangitan. So, ibig sabihin,
Pag nagkaroon ka ng illustration dyan, ano, ang Philippines, matatagpuan mo lang sa pagitan ng anti-meridian and prime meridian and vice versa. Ang makikita mo lang din yan below the Tropic of Cancer, above the equatorial line. Yun ang sinasabing region of the sun. O kung gusto mong palawakin pa, ang Pilipinas makikita mo sa within solar system natin. Among one of the place, no, among billions of stars in heaven. It's a one unique place that God created for Filipino people. That the Philippines or Pilipinas is a land of our God. Hindi yan name of King Philip. Ano? Yung name of King Philip, ang gusto naman nila ay palitan ng name of bayan of Kayinan from the province of ancestry of China. Ano? So, yung mga manggagancho, yung mga mambubudol, ano, ay naging historian, naging lawyer, ano, kasi malaki ang nakawan dyan kapag ka nasakop mo ang isang bansa. Yung mga tax ng mga Pilipino, nakawin nga yan. At yan ang nangyari ngayon. Ginamit nila ang dugo ni Rizal sa pagnanakaw ng mga lupain, sa pagnanakaw ng education, sa pagnanakaw ng identity ng Pilipino, sa pagnanakaw ng identity ng foreigner, ng Australia, ng Indonesia, sa pagnanakaw ng lupain ng Malaysian o Malay o ano, lahat ninakaw na nila. Nakakita na ang history ng 1896 ay tungkol sa nakawan ng dugo, nakawan ng mga patay. Dito sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal na may ultimo Diyos, hindi ito tungkol sa pagnanakaw at patayan. Papatay ka, magnanakaw ka. Sabi dito ni Dr. Jose Rizal, isinusuko ko ang aking buhay sa lupain ng aking bansa sapagkat ito ay bansa ng Diyos. O saan ka nakakita na bayan ng ancestors of the province of China na pinanganak dito sa Pilipinas o sa bayan, ano, o sa name of King Philip ay mga ancestry of the province of Amoy. Napakabaho ng amoy nitong mga taga Xiamen, ano? So karamihan po dito ay nanggaling sa Xiamen, no? Wala pong hindi nangangamoy dito na inchik na hindi galing sa amoy. Ano, si Rizal lang ang hindi galing sa amoy, ano? Si Dr. Rizal, ano natin nang galing sa Pilipinas dahil ang sabi niya, ako ay nagmula sa lupain ng aking bansa na ibinigay ng Diyos sa aking mga magulang na aking iniwan sa Pilipinas. Okay? So, hindi mo pwedeng palabasin doon sa paragraph 4 na yung Pilipinas, yung Diyos, ay kasamang lumaki ni Dr. C. Rizal from his time of birth, during his adolescent, until he become young man, full of life. Ano? Kailan lumaki ang ating bansa at ang Diyos na pinalaki mula sa dugo ng inchik diyan sa Binyan, Laguna. At yan sa Cavite at yan sa Camarines Norte. Ano? So itong hayop na itong si Winslow Q. Benson,